Magandang oras mga ka-TH. Welcome back. Treasure hunting weekend. Mayroon tayong natagpuan dito. Akala ng ating mga ka-TH ito ay isang marka for a treasure on the spot. Pero nang suriin ko, nang dinukot ko, malalim siya. Malalim siya. So ibig sabihin, yan ay isang treasure enclosed in the rock. At binutas na siya. Binutas siya, nakikita ko ang marka ng mga nag-chisel. Chinisel siya, so ibig sabihin binutas siya. Well, itong makita niyo parang biniyak. Ang nagbiyak niyan ay ang ating mga ka-TH na. Ayan, dinukot ko hanggang pulso yan, malalim talaga yan. Hanggang rest. So nasa 8 inches ang lalim. Ayan, so yan nga yung mga treasure enclosed in the rock. At meron siyang marka dito sa tapat nyo. Merong diamond sign. I make that triangle sign. Ayan o. Triangle sign. At ang nagbiyak nga pala nito ay ating mga ka-TH. Akala nila sign yun ng treasure on the spot yung butas. Hindi nila alam na yun ay isang binutas na may laman noon. Recovered treasure ito. Okay. Klarong-klaro yung tool mark ng pag-chisel. Siya nga pala, pabilog ang bato na ito, malapad, pabilog, tinapyas ang ibabaw, flat siya. Kaya ibig sabihin, siya ay marker for treasures. So meron tayong ilustrasyon dito para mas klaro, mga ka-TH. Okay mga ka-TH, bakit nga ba sinabi natin na ito ay isang recovered treasure inside the rock? Well, ito yung mga palatandaan. Okay, ito tingnan natin no. Merong mga tool mark ng pag-chisel. Ayan oh. Pag ganun ang pag-chisel niya oh. So, kung atin to i-drawing sa top view, make that side view. Ito yung bato. Yung pagbutas niya ay pag ganun. Paisilant yung pag-chisel at natanggal tong portion sa ibabaw at tumambad na yung nasa ano to 6 inches ang lalim. 6 yata, tika. Ay hindi. Nasa dinukot ko yan hanggang pulso ko yung lalim So 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 inches ang lalim. So hindi na ito yung tinatawag natin ng mga treasure on the spot sign kasi maluwag siya sa loob nakaganyan siya maluwag siya sa loob. So ibig sabihin siya ay lalagyan. At bakit sinisil yung gilid na pagganon? So yun yung pagbutas nila, sinisil nila. Hindi nila tinitira kaagad ng maso. So ano bang marker na meron dito ng mga sign? Meron sa kabiyak nito Dito sa baba, merong triangle na sign na nakaganon. Dito, ano ba to? Parang wala lang to. So meron itong counter sign sa unahan na magtuturo na ito na bato yun. Malaking bato ito, biniyak to ng ating mga ka-TH, sakala nila sign ito. Hindi nila alam na nakuha na, recovered na yan. So ang bato na ito ay pabilog siya pag ganun. Kaya kung mga pabilog na bato na malapad yung ibabaw, yung talagang tinapyas, di ba yung bato na pag ganun, andin tapyasin mo yung ibabaw, magiging patag, katulad nito, flat. So palatandaan na yan na tinapyas ang bato, so marker siya kahit walang mga marka. Kasi bilog siya, ibig sabihin money or pera. At malapad siya, pinatag yung ibabaw ng bato. Hindi ganun ang karamihan ng bato Bakit bilog ang bato? Bakit malapad ang ibabaw? At yung gilid niya ay natural na nakakurba. Kaya sa sa symbol ng mga coin ng money ay pabilog na mga bato
Ito ay nung hindi pa ito binutas ng nakakuha diyan, ay wala talaga itong butas. Sa paningin mo ay parang bato lang siya na solid. Pero sinimento lang itong portion dito, sarado yan. Kaya hindi mo talaga mahalata. Ngayon nahuhuli lang ang ating mga katiits dyan eh, nahuhuli sila. Siyempre noon ba ito nakuha? Siguro 80s, 70s. Ito yung mga example ng treasure inside or enclosed in the rock. So karamihan ng sign ng treasure enclosed in the rock, okay, atin i-illustrate. Treasure enclosed in the rock. Merong pa-square lang na ganun, and then meron siyang guhit. Treasure enclosed in the rock pa rin yan. Okay, kasama niyan yung mga nakataob na letter C. Ganyan, may dot, treasure inside the rock. C pa rin na nakatagilid, and then merong guhit or bilog na dot, treasure inside the rock. Square na itong nagaganon. Hindi siya C, para siyang square na bukas. And then merong karakter sa gitna, nakaganyan. Treasure enclosed in the rock. Kaya ito, magtaka kayo, bakit nabiyak? Biniyak niya ng ating mga katiyats. Akala nila ay may laman pa. Hindi nila na alam na itong butas dito mismo, yun yung nilagyan. At ang nilagay dyan ay hindi yan mga ginto, sigurado. Yan ay mga mamahaling gemstones. Pwedeng mga diamond. Kasi ang diamond ay maliliit eh. Isang dakot lang. Isang ano lang, dukot na diamonds. Isang supot lang ay napakamahal na yan. Karamihan ng nakuha ng treasure enclosed in the rock is diamonds. Kung hindi diamonds ay mamahaling mga alahas na merong mga bato rin. Merong mga pendant na katulad ng emerald, mga mamahalin na bato. Ayan, so ito'y isa na namang patunay na meron talagang mga treasure na nilagay sa loob ng bato. At kapag sobrang lalim, dinukot nyo hanggang pulso yung lalim, ay hindi yan yung marka na nagsasabi ng treasure on the spot. Yan ay mga binutas na bato, nakuha na yung laman. Ang treasure on the spot ay bilog lang yan, na mababaw lang ang pagkamarka. Katulad yan yung amin tiningnan nung nakarang buwan. Bilog lang siya na makikita talaga na bilog. Treasure on the spot. Okay mga katiyat, so ito lang ang aking may bahagi sa inyo, mga sarili kong karanasan sa ating natagpuang mga markers at mga recovered treasures. Alright, so magpaalam, maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Napakalaking tulong yan. Hanggang sa muli, paalam.